may labahan nyo dapat nung Thursday pala, Sabado pala, maglaba ka na. Amen? Para pagdating ng Sunday, wala kang lalabahan. Kung pwera naman, after this service, maglaba ka. Hindi yung laging kukunin mo yung oras ng Diyos para sa Diyos. Ang hilig ng isang Christian, alam naman niya, si Lord ang nagbibigay ng pagpapala, si Lord ang nagbibigay ng kagalingan, si Lord ang nagbibigay ng ating peace, pero yung kailangan ng Diyos, hindi natin binibigay sa Kanya. Amen? Lagi naman natin kabisado, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto us. Pero sa gawa, wala. Pero pag may kailangan tayo, gusto natin yung answered prayer agad-agad. Pero sinabi ni Lord na magsimba ka, hindi agad-agad. Diba? Si Lord nga, sinabi na natin ito last week, si Lord ang nagbigay ng trabaho sa inyo. Si Lord ang nag-iingat sa inyo habang papunta at pauwi kayo sa trabaho ninyo. Lahat ng ang sinasabi ni Lord sa buhay ng isang tao, baliktad. Ikaw na nga yung nasaktan, bakit ka magpapatawad? Amen? Patawarin mo. Amen? Sabi ni Lord, magbigay ka. Sabi naman ng tao, bakit ako magbibigay? Wala nga ako eh. Diba? At isa pa, ang pinakamasakit sa isang tao is yung magpapatawad ka sa isang tao na hindi naman humihingi ng patawad sa iyo. Amen? Paano mo gagawin yun? Hindi nga humingi ng kapatawaran eh. Paano ako magpapatawad? Hindi nga ako kinakausap eh. Bakit ko kakausap eh? Doon pumapasok yung pride. Amen? Pag nag-away yung mag-asawa, hindi ka papansin eh. Pero sabi ni Lord, bago bumaba ang araw, dapat magkapatawaran tayo. Hindi, mataasan ang mind. Yung asawa nasa kusina, yung isang asawa nasa kwarto. Pag pumasok yung sa kwarto, punta na naman doon sa sina. Naggulo. Diba? Nakakatawa kayo ng tawa, nakaka-relate ba kayo? Diba? Kaya nga sabi ni Lord, bago bumaba ang araw, dapat isa sa inyo, kung sino yung matured, lumapit at humingi ng kapatawaran. Minsan talaga sinusulsulan tayo ni Satan. Sige, matigas ka lang dyan. Pataas ako ng ego. Amen? Pero, doon sa kaunting bagay na pagtatampuhan nyo, konting butas kumikilos si Satan. Ang ahas, saan ba pumapasok? Sa butas. Kaya pag may nakita si Satan na butas sa inyong pamilya, he can ruin your whole family. Amen? Mga magkakapatid, pamilya, dahil sa pamana ng mga magulang na ari-arian at lupa, hindi nagbibigayan, hindi nag-uunawaan, nagkakaroon ng alitan. Amen? Buti na lang tayo, wala tayong pinamana. At least meron tayong peace. Amen? Sapat-sapat tayo, pero masaya tayo. Amen? Ang hirap ng sobrang mayaman. Kaya nga kami, pag nagpipray kami, Lord, maraming salamat sa iyong pagpapala. Yung pagpapala mo sapat. Hindi kami nagkukulang, nakakabili kami, nakakakain kami sa labas, but we can still serve you. Amen? Aanuhin mo yung sasakyan na magkaganda, para kang diskaya, marami kang sasakyan, pero hindi ka naman, wala ka namang relasyon sa Diyos. What shall a man profit the whole world but lost his own soul? Okay nang ganito ako, praise God, at least may relasyon ako sa Diyos. Amen? Aanuhin mo yung yaman mo, pero napalayo ka naman sa ating Panginoong Jesus. Amen? Na yung, ito kasi nagkakataluhan yan eh. Pag nasaktan ng isang Kristiyano, ano yung magiging response?
Palayo ba sa simbahan? Palayo ba sa church? O lalo ang lalapit sa Diyos? May samaan ng loob sa isang kapatiran, hindi mo na nakita dito sa simbahan. Kapatid, kayo nandito, kung may sama kayo ng loob dito, lapitan mo yung tao nyo. Lalo sa amin na ito na yung namin mag-asawa. Ito na yung naging usapan namin. Pag may close ako na nakita ka, sabihin mo sa akin, love, hindi ko gusto yung sinabi mo. Love, hindi ko gusto yung ginawa mo. Okay, forgive me. Settle down, ayos ka. Lapitan mo. Sabi ni Paul dito, we must open review. Hindi yung may galit ka pala, sinabi mo sa ibang kapatiran, naging chismis na. Amen? Sino nasira? Kayong dalawa. Ikaw, chismoso. Ikaw, di ka nagpatawad. O sino ang may kasalanan? Parehas. Amen? Yun. Stand kayo dito. Yun. Agad! Tayo! Okay na. Yan. Okay? Si brother nagkasala. Natumba. O tumba ka. Kulang yung energy mo. Ulit. Dapat pag kumasa, hila kayo rin. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, praise God. Salamat po mga yun. Pag may nagkasala sa isang simbahan, he can ruin all the members of this church. Naintindihan niyo ba yun? Kahit sa isang pamilya, ay isang dormista lang dyan, he can ruin the whole family. Yung past nyo, pwede niyong baguhin sa present nyo. Amen? Kaya nga sabi, di ba? Pag pinanganak kang mahirap, kasalanan mo yun, pag namatay ka at tumanda ka, mahirap. Why? Lalo kung Christian ka. Amen? Kasi, itong Bible, binigay niya na lahat para tayo guminhawa ang buhay. Ano ang problema? Hindi kayo sumusunod. Kayo na lang. Kasi sumunod ako eh. Di ba? Kaya guminhawa ang buhay namin. Hindi dahil sa serbisyo namin kay Lord, because of the video. Dahil aanin mo yung pag-serve mo kay Lord, kung may unforgiveness ka, at wala kang totoong relasyon sa Diyos, wala rin. Minsan pa yung unforgiveness ay yung makakapagpadala sa iyo sa hell. Why? Unti-unti kang gumagawa sa iyong puso, sa iyong isipan ng pagkakataon para gumantis sa kapwa mo. Yung simpleng pag-pray mo pa lang, dahil may galit ka sa kapatid mo, sana matapilo pa dyan. Matapilo. Ang sarap mamuhay na wala kang dala-dala sa iyong puso na galit. Amen? Nakakangiti ka sa iyong kapatid. Kanan, kaliwa, harap, likod, sasabihin mo ngayon, I'm blessed to see you. May hindi nyo na mawasabi. Sabihin nyo nga sa kapwa nyo, I'm blessed to see you. I'm blessed to see you. Diba? At i-release natin yung unforgiveness na yun para kay Lord. Amen? Next, Psalms chapter 77, verse 11 to 12. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Lagi ko na lang iisipin yung goodness na binigay ni Lord, yung mga pagpapala, kilos ni Lord sa buhay ko. Hindi ko na iintindihin yung sama ng loob ko sa kapatid ko at sa ibang tao, pagkos magpupuri ako at sasama sa ating Diyos na buhay. Amen? Bakit natin papairalin yung galit at sama ng loob na meron tayo na pwedeng ikasira ng buhay natin, pagkos lagi
i-consider yung goodness ni Lord sa buhay natin. Lord, pinagaling mo ako. Lord, binigyan mo ako ng trabaho. Lord, binigyan niyo ako ng mga anak. Lord, maraming salamat. Pinagkatiwalaan ako ng aking pastor na magkaroon ng ministry sa iyo. Kaya ako nandito sa din. Amen? Maraming babae ang hindi nagkakatapos. Amen? Pero kayo, may anak kayo, ilapit nyo kay Lord. Sabi nga, di ba, wala namang perfect na tao. Nagkakasala rin, di ba? Minsan yung mga anak natin, hindi natin madala sa church. Minsan yung mga asawa natin, hindi natin madala sa church. Sabi ni Paul, ipag-pray nyo lang. Pag may hindi nga okay ang asawa, yung asawang isa unbeliever, yung isa believer. Ano sabi ni Paul? Pag-pray mo lang. Huwag mong iwalay, pag-pray mo lang. Why? Pag lalo mong binungangaan niya na inaway at inaway, hindi na nakita sa iyo si Kristo. Amen po ba? Pero once yung nakita ng partner mo yung prayer, yung love, baka masama mo yan. Amen? Pero once na binungangaan mo at sinabihan mo na kung ano-ano, ganyan, hindi na rin nakita si Kristo sa iyo. Kaya nga sabi ni Lord, pray mo lang, ipag-pray mo lang, huwag mong ipilit. Amen? Ipag-pray natin, pag-pray nyo na si Lord ang kumilos sa buhay niya. Amen? There's some miracles sa pag-uwi namin sa Leyte. Ang mother-in-law ko, ang mami niya, matapang kasi talaga. Bisaya eh. Matapang. Tapos, tumatawag yung mga Bisaya, nakaka-relate. Matatapang talaga sa iyo. Amen? At ano siya, parang he can do by his own. Kasi single parents nga. Nagtatrabaho mag-isa, matapang talaga. Ngayon, pag-uwi namin, sobrang soap. Nakikinig na sa mga opinion ng mga anak. Hindi na day off yun sa negosyo, hindi nagsasara ng negosyo. Amen? Pero ngayon, Sunday, pinapasara niya yung tubigan, amen? Para makapag-day off na siya. At may oras siya sa pamilya. Nakikinig na siya sa mga opinion ng mga anak. Ano ang nangyari? Hindi namin pinilit yun. Pero because of our prayer in her, nagbago siya. Nas dati, walang pakialam kung yung anak niya is gusto mag-ano ng simbahan, gusto magkaroon ng Bible study. Against, ngayon, siya na ano gagawin natin? Siya na yung nagpupusa na anuhan yung computer, i-arrange yung mga chair, ano yung mga pangangailangan ng youth doon sa Leyte. Siya na ang nagpupusa. Ayun yung tinatawag na pagbabago dahil sa pagdadasal. Lagi ko to sa inyong sinasabi, bawat isa sa atin, no? Hindi mo mababago ang isang tao dahil sa sinasabi mo. Mababago mo ang isang tao dahil sa pagdadasal mo kay Kristo. Okay, ganyan siya. Ganyan na yung ginagawa niya. Bakit mo ibabato sa Pasko? Bakit mo ibabato sa ibang member? May kanya-kanya po tayong salvation. Diba? Sabi ni Lord, nasa marathon tayo ng buhay. Amen? Pagbutihin mo yung marathon, yung tatahakin mong sarili mong salvation. Hindi mo mababato yung ginagawa ng anak, yung kasalanan ng anak, at ibabato mo sa tatay. May kanya-kanya po tayo ng salvation, irespeto natin. Kung may nakikita tayo mali, ipag-pray natin. Hindi natin kailangan i-condemn yung isang tao
para lang sa nakikita natin tama. Lahat naman po tayo is nagkakasala. Amen po ba? Kaya tulungan natin ang bawat isa ipag-pray for our own salvation. Tayo po ay nakikipaglaban sa Espiritu, hindi sa tao. Sa Espiritu po. Kaya palayasin natin si Satan sa bawat isa. Tumulong tayo sa panalangin kay Pastor Sinaon sa buong church. Hindi lagi si Pastor Sinaon ang magpipray sa church at sa mga member. Pagkos, ang bawat isa sa atin, tumulong sa panalangin na magkaroon ng salvation at maayos na relasyon sa Diyos.